Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. Tinawag po ni Representative Pulong Duterte si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na trigger happy dahil sa statement niya tungkol sa Typhoon missile system capability. He questioned the loyalty of the AFP chief, asking him if he's for the Philippines or for the CIA since the Typhoon missile is from the US. And though nag-clarify na po si General Bronner and the AFP that the statement was a technical fact, ano po ang masasabi ng Malacanang tungkol po? Well, unang-una, noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Binanggit niya na po yan. At ano pa rin po ba ang masasabi natin sa mga statement ng congressman? Lalo-lalo at sinabi rin ni Commodore Tariela na itong mga naratibo na to ay pro-China. So, sila po ba na mga anak ng dating Pangulong Duterte ay lilihis pa po ba sa sinabi ng dating Pangulo? Meron po tayo dito, kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China's aggression. Siguro natatandaan niyo po ito. So what can we do? We have to go to war. And I cannot afford it. Maybe some other president can, but I cannot. Inutil ako dyan, sabihin ko sa inyo. And I'm willing to admit it. Talagang inutil ako dyan. Walang magawa. So sila ba, mga anak, sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? So unang-una po, huwag niya pong i-undermine yung balak ng Pangulo na palakasin ang puwersa ng armed forces at matuloy ang AFP modernization. Lahat ng ito ay hindi pang sarili, hindi para sa anumang bansa, kundi para sa sarili nating bansa. Kailangan nating lumakas ang pwersa natin hindi para makapaggera, katulad ng sinasabi nila, na pinapanakot nila sa ating mga kababayan na itong ginagawa ay parang naghahakayat o naghihikayat ng gera. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Kailangan lang pong lumakas din ang ating pwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil, na ituturing pagdating sa China aggression. Sana madinig din natin sa kanila. Pagka mayroong nadidisgrasya o nasasangkot sa pagwa-water cannon ng bansang China, sana ay maingay din sila. Madinig din natin kung ano ang kanilang mga saloobin sa mga nangyayari sa ating mga mangingisda at sa mga nararamdaman at sinasapit ng ating mga miyembro sa Philippine Coast Guard. Salamat po. Last question muna kay So, basag na naman po itong si Pulong Duterte dito kay Attorney Claire Castro. Hindi talaga uubra yung kanilang panliligaw sa naratibo. At natatandaan ko po talaga yan na kaya nga po hinanap ko yung video na kung saan ay ito'y sinabi ni Digong sa kanyang SONA na siya po ay inutil pagdating po sa pagprotekta sa ating West Philippine Sea. Kahit na mayroon na pong arbitrary award ang UNCLOS at kinikilala po na atin po ang katubigan na yan, atin ang mga isla diyan, atin ang mga kalupaan diyan. Hindi pa rin po na ipagtanggol ng sinasabing pinakamatapang, pinakamalakas, Duterte lang malakas na presidente. At yung sinasabi pa nilang weak leader, yun pa po ang nagtatanggol sa ating West Philippine Sea ngayon. At lately po, nito pong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, sinabi po ng mga Chekwa na poprotektahan daw po nila itong West Philippine Sea. Ito pong West Philippine Sea daw ay gagawin nila bilang environmental protection daw ang kanilang ipapatupad.
paano mo gagawing environmental protection ang isang kumbaga at datingan inaagaw nila yung ating mga isle. Inaagaw nila ang ating mga katubigan. Tinayuan nila yung mga bahura, yung mga sandbar, ginawa nilang artificial island. Ngayon, paano ka liliko? Kasi ikaw papunta ka sa diretso ka papunta ka sa Pananakop Tapos bigla kang liliko, sasabihin mo, environmental protection. Paano mo gagawing environmental protection ang ginagawa mong pang-aagaw sa teritoryo ng isang kapitbahay mong na bansa? Para ganito lang yan. Meron kang kapitbahay. Ngayon, meron kang palaisdaan. Kunwari lang, meron kang palaisdaan. Ngayon yung kapitbahay mo, binabakuran yung palaisdaan. Yung palaisdaan mo. At ang sinasabi niya, kaya niya ginagawa yan para maprotektahan ang iyong palaisdaan. Papayag ka ba nun? Isang malaking katarantaduan yun. Isang malaking kabalintunaan yan. Kaya, diba, para magmukhang environmentalist ang mga Tsekwa, para magmukhang hindi nangaagaw ng teritoryo, environmental protection ang kanilang naiisip na naratibo. Kaya lang, hindi naman po obob at hindi naman po tanga ang mga nasa gobyerno ngayon at yung ganyan naratibo, lang yan, style na lang yan. Diba? Hindi po kakagat ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa ganyang style. Kasi yung kanilang sinasabing pinoprotektahan, inaangkin na nila, inaagaw nila. Diba? Kung ito lamang ating mga bahura, ang mga karagatan diyan, ang West Philippine Sea ay pinoprotektahan ni Digong. Kung ano ang stand ni Pinoy noong siyang presidente hanggang dumating si Digong, ganun pa rin ang stand ni Digong. Hindi sana mahihirapan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon sa pagtatanggol at pag-angkin at pagbabantay diyan sa West Philippine Sea. Aminado naman tayo na kulang ang ating kagamitan. Aminado naman tayo na hindi natin kayang tapatan ang mga Tsekwa. Kung tayo'y makikipaglaban sa kanila, hindi po talaga kakayanin. Pero hindi naman ibig sabihin nun na ikay magpapakainutil na lamang. Hindi naman po ibig sabihin nun na wala kang gagawin. Bakit ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit naman kulang tayo sa kagamitan, pero hindi niya hinahayaan na maangkin ng tuluyan ng mga Tsekwa ang West Philippine Sea. Nagagawa itong ipagtanggol ng ating Philippine Coast Guard at ng mga Navy. Nagagawa ng ating Pangulo ang kanyang sworn duty na tayo'y pangangalagaan ang ating soberenya. Diba? Kulang pa rin tayo. Hindi pa tayo lubos na malakas. Hindi natin matatapatan ang mga Tsekwa. Pero merong isang salita ang ating Pangulong Bongbong Marcos at noong 2016 po, eto tandaan po ninyo, 2016, pinagtatanggol niya na ang West Philippine Sea. Ito po yung video. Tungo sa isang tunay at makabuluhang pagbabago. Pamumunuan ko rin ang isang kampanya upang makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. Hindi ako makapapayag na mawala sa atin ang ilang bahagi ng ating bansa. Ipaglalaban ko ang integridad ng ating mahal na Pilipinas. Ibabalik natin ang respeto at paggalang ng buong mundo sa Pilipino. Ibabalik natin sa tulong ninyo ang pagkilala sa Pilipino bilang isang matalino at magaling na lahi. Ibabalik natin ang ating dignidad. Ibabalik natin ang kultura ng Pilipino na mapagpakumbaba,
may takot sa Diyos at mapagmahal sa magulang, sa mga nakakatanda at sa kapwa. Maliwanag dyan. Hindi po niya hahayaan na masakop ng kahit anong bansa ang ating soberenya, ang ating bansang Pilipinas. Hindi po niya hahayaan na merong maagaw sa atin na teritoryo. Mabuti pa si PBBM, yung sinasabihan nila ng week, 2016 pa, campaign period ng 2016. Meron na po siyang plano para sa West Philippine Sea. Kaya pala, ganun na lang ang pagsisikap ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mapangalagaan ang ating teritoryo at hindi po tuluyang maagaw ng mga tsekwa etong ating West Philippine Sea. At nakita naman natin sa nakaraang ASEAN Summit, talaga pong naibalik na ni PBBM ang dignidad ng mga Pilipino. Ang disenteng presidente ay nagre-represent ng isang disente na bansa. Hindi katulad noong panahon ni Digong na alam ng mga leader sa iba't ibang bansa na meron tayong presidenteng kriminal. Na ngayon nga po, itong si Digong nandoon na sa sa ICC at nabubulok po doon sa kulungan. Kaya po, 2016 pa lang, alam na ni PBBM ang gagawin niya sa West Philippine Sea. Yung nambubuli at yung pong pinakamalaking budulero sa West Philippine Sea na akala mo umaastang savior ng West Philippine Sea, pero sila po ang unang-unang sumisira. Ang mga bahura na tahanan ng mga isda ngayon ay artificial island na. Kaya po huwag po tayong huwag po nating hayaan na manaig ang mga katulad nitong si Baste Duterte na ang naratibo po ay talaga naman pro-Chekwa. Alam naman natin yan, pro-Chekwa talaga eh. 'Di ba? Ang yung tatay nila, 'di ba? Ang asta ng tatay nila na parang takot na takot sa mangyayaring kaguluhan. Meron pang binabanggit ng mga atomic. Nako. Yan po ay naratibo ng Chekwa. Tinuruan na si Digong na ganito sabihin mo para hindi magreklamo ang mga kababayan mo kung sakali man na may gawin kami dyan sa West Philippine Sea. Kaya po ito, makikita po natin na ang ginagawa po ng mga DDS, ginagawa ni Sara, ginagawa ni Pulong, ginagawa ni Baste. Ito po ay purong kasinungalingan at wala pong katotohanan. Huwag po tayong malunod sa mga kasinungalingan nila patungkol po sa kung ano man ang gusto nilang gawing naratibo. Dahil alam naman po natin na si Digong ang siyang pinaka-inutil na presidente na wala pong ginawa para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Bagkus isinusuko pa nga niya tayo para maging probinsya, 'di ba, ng mga Chekwa. Napanood na natin 'yan, nakita na natin 'yan mismong sa harapan pa ng mga Chekwa official. Sinasabi niya 'yan, gawin na lang tayong probinsya. Mismong sa harapan ng mga Chekwa, sinabi niya, puputulin niya ang pakikipag-ugnayan sa mga Amerikano. Kaya alam niyo po, inutil po talaga si Digong. Buti naman umamin siya dyan eh. 'Di ba? Kaya wag nang inibahin ni Baste Duterte ang naratibo. Alam naman natin lahat. Ano 'yun? Hindi ba alam ng mga researcher ni Baste? Hindi ba alam ng researcher ng mga Duterte na once in a lifetime, sinabi ni Digong, minsan sa pamumuno ni Digong, binanggit niya na inutil siya pagdating sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Hindi ba nila alam yun? Nakalimutan nila? Buti pa si Atty. Claire, pinapaalala. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo, huwag na nating hayaan na linlangin pa muli ng mga Chekwa kasama ng mga Duterte ang mga kababayan natin. Ipalaganap natin itong pagkontra sa ganitong naratibo. Ipalaganap natin
ang vlog ko na ito para po mapanood nila na talagang kung sino man ang weak at kung sino man ang inutil, walang iba kung hindi si Digong. Salamat po, bye-bye. Salamat po, Moma Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.